Elman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 611 ang presyo. Sinampal ng maid ni Catherine si Rhea ng isang mabangis na sampal, na nag-iwan sa kanya ng mga bituing nakakakita. Ang mga nakapaligid na estudyante, na minsan ay nakikiramay, ay wala nang pakialam na mag-alok ng anumang awa para sa gayong makamandag. Babae. Kaagad na inutusan ni Elliot ang kanyang mga bodyguard na makipag-ugnayan sa mga awtoridad ng unibersidad at kunin ang mga estudyante. Lumikas. Nabalot ng nakakatakot na katahimikan ang dating mataong cafeteria. Gulat na tinitigan ni Rhea si Catherine. Sa wakas ay napagtanto niya na ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay may makapangyarihang background. Gayunpaman, ang ikanalito niya ay kung paano posibleng makilala ng kapatid ni Brenda ang mga taong ito. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, kinumbinsi ni Rhea ang sarili na maaaring nagkataon lamang ang pagkikita nila ni Marshall. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Sapat na ang nakakatakot na titig ng katulong ni Catherine para maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Umiling si Marshall, nagpakawala ng buntong hininga. I don't get it. They're broke, and yet they love picking on those even weaker than themselves. Kapag ang mga mahihirap ay naging makukulit, lalo silang nagiging mabisyo, he added. Ang mga salita ay nagpalamig sa gulugod ni Rhea. Sinulyapan ni Marshall si Rhea, umiling-iling muli habang siya ay bumangon at lumayo. Natapakan niya ang mga pagkaing nakakalat sa sahig at napabulalas. Ang sarap ng pagkain, nos ayang ng ganito. Nakakahiya. Nilingon ni Catherine sina Rhea at Sydney, na umiiyak sa sahig. Kayong dalawa, kainin ang bawat huling kagat ng pagkain sa lupa. Humihikbi si Sydney at nagreklamo, napakalupit mo. Hindi ka papayagan ng tatay ko at ni Moira na makaalis dito. Inilagay ni Catherine ang isang paa sa leeg ni Sydney, malamig na sinabing, malapit ka na nilang isesing. Kainin mo, o mamatay ka. Nanginginig sa takot si Rhea habang pinagmamasdan ang pangyayari. Hindi niya maintindihan ngayon, sinusubukan lang niyang kutsain ang isang mababang uri ng babae, ngunit ito ay umakyat sa bangungot na ito. Ano ang kanyang background? Hindi man lang ba natatakot ang babaeng ito sa tiyahin ni Sydney? Nang makita ng kasambahay si Rhea na nakatayong naninigas, nabigla siya, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ms. Catherine? Kumain. Ang pagkain sa sahig. Hindi kayo makakawala dito. Pinunasan ni Rhea ang kanyang mga luhas sa kahihiyan, iniisip sa sarili na kung tutulungan siya ni Ivy ay tiyak na kakayanin niya itong dalawang babaeng nasa harapan niya. Dalhin mo ang kahit na sinong gusto mo. Di bale. Pero dapat kainin mo lahat ngayon. Sinipa ng katulong si Rhea sa sahig, bumunot ng punyal at idiniin sa mukha niya. Kumain ka na, baka masaktan kita habang buhay. Hindi pa nasaksihan ni Rhea ang anumang nakakatakot. Bumagsak siya sa lupa, kumakain ng isda, tadyang, at hipon na parang aso. Ganun pa man, kumain siya ng gutom. Hindi na rin nakatiis si Sydney. Umiiyak, dinilaan niya ang pagkain sa sahig sa kahihiyan. Hindi pa tapos. Ituloy mo ang pagkain. Ipinatong ng maid ang isang paa sa likod ni Sydney. Dilaan ang bawat huling piraso ng mga scrap at sopas. Tingnan mo ang linas ng janitor sa sahig. Ngayon mo naman ginawang madumi. Okay lang ba sa iyo? Si Rhea, na dinilaan ang lahat ng sabaw at mga labi sa kanyang harapan, ay tumayo. Muli siyang sinipa ni Catherine at dinuraan ang lupa. Basura. Hindi mo nalinis ng maayos. May dumura pa dyan, kain na. Sumigaw si Rhea, ito ay pambubuli. Malamig na tumikim si Catherine, bullying. Oo, bullying yan. Anong gagawin mo dyan? Mahilig kang mamili ng mahina, di ba? Aba, pipiliin kita. Kumain ka na. O mamatay ka ngayon. Idiniin ni Catherine ang talampakan ng kanyang combat boot sa kamay ni Rhea, pinaggiling iyon ng pilit. Tigilan mo nga ang pagtapak sa akin. Kakain na ako. Takot na pakiusap ni Rhea. Desperadong dinilaan niya ang bawat huling laway sa sahig. Magwala ka. Sinipa ni Catherine si Rhea sa mukha. Next time. Papatayin kita. Nagmamadaling tumayo si Rhea at tumakbo papunta sa pinto.
Nang madaanan niya si Marshall, binigyan niya ito ng makamandag na titig. Mas mabuting huwag mo nang sabihin kahit kanino ang tungkol sa nakita mo ngayon, kung hindi, ipapadala ko sa kapatid ko ang taong pumatay sa iyo. Ngumiti nang walang pakialam si Marshall. Oh, ganyan kalakas ang kapatid mo. Kilala mo ba kung sino ang kapatid ko? Sasabihin ko sa iyo siya ang celebrity, Ivy Dickinson. Naging yelo ang ekspresyon ni Marshall. Sure, go ahead and call her. I'll see how Ivy plans to kill me. Sinamon siya ni Rhea ng panibagong galit na tingin, tinakton ang kanyang mukha, at mabilis na tumakas. Pagkaalis ni Rhea ay tinapos na ni Sydney ang pagdila sa mga natirang scrap sa sahig. Sumenya si Catherine kay Jerry at Moira na lumapit. Natigilan si Jerry nang makita ang eksena. Bumagsak ang katawan niya sa sahig. Si Catherine at ang kanyang mga tao ay walang awa. Sa pagkakataong iyon, napuno ng dugo ang mukha ni Sydney at namamanhid sa kawalan ng pag-asa. Sydney, mabilis na ibigay sa akin ang card, utos ni Jerry, na isinantabi ang kahihiyan ng kanyang anak, ang kanyang tanging pagtutok sa pagbawi ng pera. Kung hindi nila ito nabawi, papatayin ni Catherine ang buong pamilya niya. Dumating si Sydney, nang makita ang kanyang ama at si Moira. Tuluyan na siyang napaiyak. Dad, Moira, sinaktan ako ng masamang babae na ito. Pinakain nila ako sa mga natira sa sahig. Gusto kong patayin ang mga B***** na ito. Nanginginig ang anit ni Jerry sa takot. Sinusubukan ba ng kanyang anak na patayin sila? Walang paraan na may kapangyarihan siyang kunin ang babaeng ito. Siya ang tagapagmana ng Wisteria Residence. Sa hindi kalayuan ay nakatayo si Elliot mula sa North Lorne Residence. Isa siyang mataas na opisyal. Ang pakikialam sa pera ng mga taong ito ay kasing ganda ng pagpirma ng hatol ng kamatayan. Sinampal ni Jerry ang mukha ng kanyang anak at binatukan, tulala ka. Manahimik ka, baka mapunit ko ang bibig mo. Kunin mo lang ang pera, at huwag mong kalimutan ang $100,000 mula sa boyfriend mo. Siguraduhin ibabalik niya ito ngayon. Napahawak si Sydney sa kanyang namamagang mukha, laking gulat niya na sasampalin siya ng kanyang ama, na palaging nagpapasaya sa kanya. Dad, binubuli nila ako, at sinaktan mo rin ako. Tanong niya, nanlalaki ang mata. Umiling si Jerry at mapait na sinabi, Sydney, hindi atin ang pera na iyan. Kung hindi natin ito ibabalik, mamamatay tayong lahat. Bumaling si Sydney kay Moira sa gulat at nagtanong, Moira, anong nangyayari? Nagsimulang umiyak si Moira. Sydney, mamamatay na ako. Kung hindi natin ibabalik ang pera, pupunta ang buong pamilya ko. Mamatay. Gulat na tinitigan ni Sydney ang pumangit na mukha ni Moira, duguan ang balat at duguan. Naniniwala na siya ngayon na totoo ang lahat ng nangyayari sa kanya. Anong nangyayari, Dad? Nanginginig siya at nagtanong. Ang malamig na boses ng dalaga ay pumutol sa hangin, kung kukuha ka ng pera na hindi sa iyo, babayaran mo ang iyong buhay. May 15 minutes ka na lang. Mamamatay kayong lahat. Let me give you one last bit of bad news. Yung boyfriend na binigay mo ng 100,000. Kinuha niya yung pera mo at bumili ng kwintas at singsing para sa 2 girlfriend niya. Ginastos niya lahat. Sa sandaling iyon, isang lalaki at 2 babae ang kinaladkad ng 4 na bodyguard at inihagi sa harap ng Sydney. Napayuko si Sydney sa pait. Hindi niya akalain na kukunin siya ng kanyang pinakamamahal na kasintahan ng pera para panggastos sa ibang babae. Sinuri ni Catherine ang oras. Lumipas ang 1 oras. Well, maliwanag na hindi mo babayaran ang pera. Babayaran ko sila. Deal with them. Mga basura sila, at karapat-dapat silang mamatay. Agad silang isinilid ng mga bodyguard sa mga sako ng sako at kinaladkad palabas ng cafeteria. Kabanata 612 $1 milyong na gantimpala. 8 bodyguard ang mabilis na naghatid kina Moira, Jerry, at iba pa palabas ng cafeteria. Mabilis na bumalik sa dati nitong kalmado ang dating mataong cafeteria, na parang walang nangyari dito. Matapos asikasuhin ang sitwasyon, biglang naramdaman ni Catherine ang isang napakalaking pakiramdam ng tagumpay.
Sa buong buhay niya, nakagawa siya ng maraming kakilakilabot na mga bagay mga gawa na parehong walang awa at brutal. Ngunit ang pakiramdam na ito, ang pakiramdam ng pagmamalaki na katulad ng isang magiting na mandarambong, ay isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Nang maasikaso na ng mga bodyguard ang mga basurang iyon, sinimulan agad ni Catherine ang paghahanap kay Marshall. Sa ngayon, siya ang taong pinakagusto niyang pagbahadya ng kanyang kagalakan. Ang kapana-panabik na kabog sa kanyang dibdib ay isang bagay na hindi pa niya naramdaman. Mula sa araw na sinampal siya ni Marshall sa Dragon Ridge Valley, hindi niya ito makalimutan. Karaniwan, ang sinumang lalaki na maglakas loob na hampasin si Catherine ay masisira ng malawak ng kanyang pamilya. Mapagkukunan. Pero para kay Marshall, hindi niya kayang gamitin ang mga ganitong pamamaraan. Siya ay lubos na nakabihag sa kanya. Ang pinaka-ikinadismaya niya ay hindi siya pinapansin ni Marshall. Nasaan si Marshall? Hinanap siya ni Catherine sa kwarto, ngunit walang bakas ng kanyang nakita. Humakbang pasulong ang dalaga, itinuro ang private room number 7 ng restaurant. Aniya. Pumunta si Marshall sa room 7. How dare you? Sa tingin mo ba matatawag mo ang pangalan niya, hamak na lingkod? Malamig na sambit ni Catherine. Agad na lumuhad ang dalaga at nakiusap. I'm sorry, Ms. Catherine. Nagkamali ako. Biglang lumingon si Catherine at tinungo ang room 7. Sinabi pa lang ni Marshall kay Marge at Marissa na kontrolado ang lahat sa loob ng pribadong silid. Alam ng pamunuan ng unibersidad ang lahat. Inamin na ng mga estudyanteng sangkot ang kanilang mga pagkakamali. Tapos na ang bagay, kaya walang dahilan si Marge para mag-alala. Habang nag-uusap sila, dumating si Nathaniel Joss, ang logistics director ng unibersidad, kasama si Bert Hale, ang manager ng cafeteria, para kausapin si Marge. Good afternoon, Mrs. Leaf, bati ni Nathaniel sa kanya. Ako si Nathaniel Joss, ang logistics director, at ito si Bert Hale, ang manager ng cafeteria. Palihim na sinulyapan ni Nathaniel sina Marissa at Marshall, pinunasan ng pawis sa noo bago nagpatuloy. Leaf, ngayon ko lang nalaman ng tungkol sa isyu tungkol sa iyong hindi pa nababayarang sahod sa panahon ng iyong probation. Pinagalitan ko ng husto si Bert. Siya ang kumuha ng 3 buwan ng sweldo mo. Binigyan ko siya ng mahigpit na babala. Kung may mangyari ulit na ganito, maaari kang palaging pumunta sa aking opisina para sa tulong. Natigilan sandali si Marge. Mr. Joss, anong ibig sabihin nito? Ears. Magiliw na ngumiti si Nathaniel at sinabi, Mrs. Leaf, ang iyong anak ay isang mahusay na estudyante, at alam namin ang iyong mga background. Sitwasyon. Ang unibersidad ay may tradisyon ng pagtulong sa mga mahuhusay na estudyante mula sa mga mahihirap. Para sa mga pambihirang estudyante tulad ni Joanna, sa palagay namin ay tungkulin at responsibilidad namin na tumulong na mabawasan ang kanilang mga alalahanin. Sa makatuwid, batay sa mga kalagayan ng iyong pamilya, napagpasyahan ng unibersidad na italaga ka sa isang posisyon sa cafeteria na may sweldong $8,000 bawat buwan. Maaari mo ring matanggap ang iyong sweldo ngayon. Natigilan si Marge. She asked, I've only working here for 4 days. Paano ko na matatanggap ang sweldo ko? Inayos ni Nathaniel ang salamin niya at ngumiti. Ayos lang. Makakatanggap ka ng advance. Kung isa sa alang-alang ang sitwasyon ng iyong pamilya, nagpasya ang unibersidad na ialok sa iyo ang sweldo ng maaga. Sa pamamagitan nito, naglagay siya ng $8,000 na cash sa mesa. Ito ang sweldo mo para sa buwan, patuloy niya. Kung kailangan mo ng karagdagang tulong, huwag mag-atubiling pumunta sa akin. Ang unibersidad ay handang magbigay sa iyo ng 1 taon na halaga ng sahod ng maaga kung kinakailangan. Nagulat si Marge at mabilis na sumagot, Mr. Joss, hindi ko kailangan ng 1 buong taon na sweldo. Hindi ko matatanggap ang ganoong espesyal na pagtrato. Ang pagtanggap lang ng perang ito ay higit pa sa sapat para sa akin. Masyado bang mataas ang sweldo ko? Nag-aalalang tanong niya. Mabilis na tiniyak ni Nathaniel sa kanya, hindi po, Mrs. Leaf. Kasama rin sa halagang ito ang tulong mula sa unibersidad.
After hearing about your situation, the Alumni Association immediately stepped in to help. Gusto nilang magambag kung ano ang kaya nila. This is their goodwill. Aware naman ng Alumni Association na wala kang matitirhan ngayon. So, nagayos na sila ng lugar. Para sa'yo. Nagrente sila ng 2-bedroom apartment para sa iyo sa isang gusali sa tabi ng unibersidad. Hindi mo na kailangang magbayad ng anuman. Punong-puno ng luha si Marge habang nakikinig sa mga salita ni Nathaniel. Sa sobrang emosyon, napaluhod siya. Si Nathaniel, nanginginig sa takot, ay mabilis na hinawakan siya sa mga balikat. Mrs. Leaf, please. You can't do that. I don't deserve this. Ngunit nanatili si Marge sa lupa. Sabi niya, maraming salamat sa kabaitan ng unibersidad. Kami ng aking anak na babae ay lubos na nagpapasalamat. Parehong lumuhad sina Nathaniel at Bert. Please, bumangon ka na. There's no need for this. We're all part of the same family. Since your daughter is studying at our university, we have a responsibility to support her. Marahang tinulungan siyang tumayo ni Nathaniel. Ma, ano pong nangyayari? Pumasok si Jordan sa silid at nakita ang grupo ng mga opisyal ng universidad na naruroon. Kinabahan siya. Nang makita si Joanna, napabulala si Nathaniel sa pagkabalisa. Joanna, talagang kahanga-hanga ang iyong ina. Sa kabila ng kanyang kahinaan at paghihirap sa kalusugan sa paglipas ng mga taon, pinalaki ka niya upang maging isang taong iginagalang nating lahat. Ang kanyang lakas ay lubos na nakaantig sa ating lahat. Nang malaman ang sitwasyon ng iyong pamilya, nagpasya ang Alumni Association na mag-alok ng kanilang suporta. At meron, higit pa. Isang internasyonal na korporasyon ay handang magbigay ng isang mapagbigay na scholar para sa mga natitirang estudyante ng ating universidad. Ang iyong dalawang research paper ay nanalo ng mga internasyonal na parangal. Ito ay isang karangalan para sa ating universidad. Ang dayuhang kumpanyang sumusuporta sa amin ay nagpasya na bigyan ka ng $1,000,000. Partikular na hiniling sa amin ng CEO na tiyakin na ang aming mahuhusay na mga mag-aaral ay walang pag-aalala, para makapag-focus ka ng buo sa iyong pananaliksik. Ito ang hiling ng universidad at isang kahilingan para sa lipunan sa kabuuan. Iniabot ni Nathaniel ang isang card at sinabing, ipinagkatiwala sa akin ito ng pamunuan ng universidad. Ang perang ito ay nararapat sa iyo. Napatulala si Joanna. Mr. Joss, bakit ako tatanggap ng napakaraming pera? Well, ang kumpanyang ito ay isang pandaigdigang higanti, paliwanag ni Nathaniel. Sa loob ng maraming taon, tahimik sinuportahan ang edukasyon, na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahuhusay na estudyante sa buong mundo. Sa pagtanggap ng reward na ito, umaasa kaming mapapabuti mo ang sitwasyon ng iyong pamilya at tumuon sa iyong pag-aaral. Anumang mga paghihirap na iyong kinakaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa universidad. Tutulungan ka naming malutas ang mga ito. Kung ang isang universidad ay hindi makapagbigay sa mga natatanging estudyante nito ng kapayapaan ng isip, ito ay nabigo sa kanila. Ito ay kaiya-hiya. Hinding-hindi hahayaan ng ating universidad na magdusa sa kahirapan ng ating mga masisipag na estudyante. Sige at ipagpatuloy mo ang iyong pagsusumikap. Natigilan si Joanna, hawak ang card at ang award certificate, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Mr. Joss, totoo ba itong nangyayari? Absolutely. It's real, Nathaniel confirmed. We won't take up any more of your time. Mangyaring I enjoy ang sandaling ito kasama ang iyong ina. Ito ang susi sa iyong bagong apartment. Nakausap ko na ang iyong ina tungkol sa suporta ng mga alumni. Pag nakapagtapos ka na, sana ay babalik ka rin sa universidad. Si Joanna ay napuno ng damdamin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. I appreciate the help of the university's leaders. I will work hard and make my alma mater proud. Kabanata 613 naglalakad sa isang bagyo. Matapos umalis sa silid ang mga pinuno mula sa administrasyon ng paaralan, si Joanna at ang kanyang ina na si Marge ay nakatayong nagyelo, hawak ang isang card na may balanseng $1,000,000 at $8,000 na pera.
Napuno sila ng emosyon kaya hindi nila alam ang gagawin. Ito ang pinakamalaking halaga ng pera na nakita ni Joanna sa buong buhay niya. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Marge, nangingilid ang kanyang mga luha. Mahigpit na hinawakan ni Joanna ang card sa kanyang kamay, kasama ang susi ng bago nilang apartment. Sa sandaling iyon, parang panaginip. Kahapon lang, wala silang matatawag na bahay. Siya ay gumugol ng mga gabing walang tulog sa pag-aalala kung saan manggagaling ang kanilang susunod na kakainin. Ngunit ngayon, isang napakalaking sorpresa ang dumating nang wala sa oras. Lahat ng kasawiang dinanas nila ay tila natapos na. Ang kahirapan ay isang malungkot, walang magawa na bagay. Ang mga araw na ginugol struggling para sa kaligtasan ay nadama tulad ng nakatayo sa gilid ng isang bangin sa itaas, isang gutom na hayop jerk. Sa ibaba, isang walang katapusang bangin ang naghihintay. Ang tanging bagay na maaari nilang kumapit ay isang marupok na baging na kinakain ng mga daga, handang masira sa anumang sandali. Minsang inilarawan ng isang matalinong tao ang gayong mahihirap na panahon bilang paglalakad sa isang bagyo. Ngunit sa kaawa-awang mga araw na iyon, kahit isang dayami ay maaaring maging katapusan para sa kanila. Sa kabutihang palad, naroon pa rin ang kagandahan ng pag-asa pagkatapos ng kahirapan. Mahigpit na pinisil ni Joanna ang kamay ni Marge. Sinabi niya, ang mga pinuno ng unibersidad ay hindi kapani-paniwala. Talagang ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa mga estudyante. Tuwang-tuwang tumanggo si Marge. Joanna, mag-aral kang mabuti. Kapag natapos mo ang iyong pag-aaral, tandaan na ibalik mo ang iyong alma mater. Siguraduhin natin na mas maraming mahuhusay na mag-aaral, na tulad natin ay nagdurusa pa rin sa mahihirap na panahon, ay magkakaroon ng tahimik na kapaligiran upang matuto, umunlad, at baguhin ang kanilang mga kapalaran. Malakas na tumanggo si Joanna. Pumasok si Brenda sa kwarto at sinabing, Joanna, nabalitaan ko lang na nanalo ka ng $1,000,000 na premyo. Inggit na inggit ako. Iniisip ko kung kailan ko makakamit ang ganoong bagay. Kung maaari akong kumita ng $1,000,000 sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap. I would be so happy na hindi ako makatulog ng mga araw at gabi. Binigyan ni Marissa si Brenda ng mapaglarong tapik sa ulo. Sabi niya, nangangahulugan lang iyon na hindi ka nagsusumikap ng husto. Dapat kang matuto kay Joanna. Agad na umayos si Brenda. Sumang-ayon siya, oo, tama ka. Gagamitin ko talaga si Joanna bilang huwaran at magsisikap para makamit ang tagumpay. Niyakap ni Joanna si Brenda at tumawa. Matingkad na ngumiti ang dalawang magagandang babae. Isang sinag ng liwanag ng tanghali ang dumaloy sa bintana, na nagdulot ng napakagandang liwanag sa mukha ni Joanna, na lalong nagpahanga sa kanya. Pinagmasdan ni Marshall ang kanilang mga masasayang ekspresyon at nakaramdam ng matinding kaginhawahan. Gustong-gusto niya ang mainit at malapamilyang pakiramdam na ito. Nadama ng mundo ang kapayapaan. Malumanay na lumipas ang mga panahon. Ang lahat ay tila natural, mainit, at walang pakialam. Nakangiti pa rin si Joanna. Napasulyap siya kay Marshall, na nakatingin sa kawalan. Pinunasan niya ang luha ng kaligayahan sa kanyang mata. Dahil nandito na ang lahat. Hayaan mo akong i-treat ka sa isang pagkain ngayon. I told you before, once I received my award, I'd treat you all to a meal. Tumawa si Marshall at sinabing, I have things to deal today, kaya hindi ako makakasama sa inyo this time. Pero kapag lumipat ka sa apartment, pupunta talaga ako para kumain. Bago pa makasagot si Joanna ay pumasok na si Catherine sa kwarto. Marshall. Agad na tumahimik ang kwarto. Napatingin si Marshall kay Catherine, na hindi mabasa ang ekspresyon. Ano ito? Halika sa labas saglit, malamig na sabi ni Catherine. Nag-aalala si Marshall na baka mabanggit ni Catherine ang sitwasyon sa Sydney. Mabilis siyang nagpaalam kina Joanna at Marge, saka sumunod dito sa labas ng kwarto. Nang nasa labas na sila, hinayla ni Catherine si Marshall sa tabi, na kumikinang ang mukha sa tuwa. Sa tingin mo, paano ko nahawakan ang mga bagay ngayon? Tumanggo si Marshall, you did well. Napangiti si Catherine sa wakas. Dahil naging maayos naman, dapat magpasalamat ka sa akin.
Paano mo ako pasasalamatan? Pwede mo naman akong isama sa dinner. Bakit ako magpapasalamat? Ngumisi si Marshall. Nawala agad ang ngiti ni Catherine. Marshall, ikaw. Ngumisi si Marshall. It's your family that create those trash and makes a mess at Brighton University. You should take responsibility. Why should I thank you? J.R. ka. Sa sobrang galit ni Catherine ay hindi niya mahanap ang mga salita. Bakit hindi maintindihan ng lalaking ito na nanliligaw siya sa kanya? Maraming lalaki ang pumipila para kumain kasama niya, ngunit ang partikular na lalaking ito ay hindi nagpakita ng interes sa kanya. Ano ka ba? How dare you speak so rudely to Ms. Catherine? Galit na sigaw ng maid ni Catherine. Sampal. Umalangaw-ngaw sa hangin ang matalim na tunog ng sampal. Sinampal ni Catherine ang mukha ng dalaga. Sino ka sa tingin mo? Isang lingkod na nangangahas na maging walang galang kay Marshall. Gusto mo bang mamatay? Tandaan mo ito, kung hindi mo muling igalang si Mr. Ortega, papatayin kita. Napabalikwas ang dalaga sa gulat. Hindi pa siya sinakta ni Catherine sa isang lalaki. Naiintindihan ko, Ms. Catherine. Hindi ko na uulitin. Humakbang ang dalaga at lumuhad sa harap ni Marshall. Sorry, Mr. Ortega. I was rude. Inilibot ni Elliot ang kanyang mga mata. Ano ito, para lumipad ang mga baboy ngayon? Nahulog si Catherine kay Marshall. Ito na. Hindi na si Catherine ang malupit at dominanteng babae. Marshall, ngayong neresolba na natin ang sitwasyon, ano ang pumipigil sayo sa pag-treat sa akin ng hapunan? Sabi niya ulit. Tiningnan ni Marshall ang kanyang relo at sinabing, I need to head back to the military base. Bukas ibabalik natin ang abo ng namatay na bayani pabalik sa kanyang bayan. Maraming dapat gawin. Sa kabila ng lahat ng problemang naidulot ng pamilya mo, natutuwa akong makita kang umuunlad. With that, tumalikod na siya para lumabas ng restaurant. Mabilis na sinundan ni Elliot si Marshall. Tinadyakan ni Catherine ang paa sa frustration. Marshall, hintayin mo ako. Fine. This time, papansinin ko na ang mga kilos mo dahil dinadala mo ang abo ng kasama mo. Ikaw. Hoy, Marshall, maghintay ka. Pupunta ako sa V. Ikaw sa Brookhaven. And with that, hinabol siya nito, tumakbo palabas ng restaurant. Nakatayo doon ang kanyang katulong na ganap na natulala. Ito ba talaga si Ms. Catherine McKay mula sa Wisteria Residence? Pinaalis ni Elliot si Marshall sa paradahan ng unibersidad at agad na nakatanggap ng tawag mula kay Ned Ferren, ang Major General ng Draconia Special Forces. Mr. Elliot, hindi ako pwedeng manatili sa Brighton para uminom kasama ka ngayon. Kumunot ang noo ni Elliot at nagtanong, General Ferren, anong nangyayari? Sagot ni Ned. Steve nakatanggap ng mga order. Mayroong isang organisasyong kriminal malapit sa Howelstead, ang kabisera ng P-Marshal siya ng Brookhaven, na tumatakbo ng maraming taon. Ipinapadala ng Special Forces ang SWAT team ni Brighton. I can't share the details right now. Sige, with a mission, I will not keep you for dinner. Habang ibababa na sana ni Elliot ang tawag, bigla siyang may naalala. General Ferren, sinabi mo bang pupunta ka sa Howelstead? Oo, iyon ang order na natanggap ko. Wala na akong alam pang detalye, sagot ni Ned. Tumingin si Elliot kay Marshall at sinabing, nasa Howelstead din ang pamilya ni Santiago. Kabanata 614 na guro, gusto ko rin. Tumango si Marshall at sinabing, tama. Nakalista sa mga talaan ng Howelstead bilang address ng pamilya ni Santiago. Sinulyapan ni Elliot si Marshall at sinabing, ilang taon na ang nakalilipas. Narinig ko ang tungkol sa isang mapanganib na gang na tumatakbo sa Howelstead. Gumagawa sila ng kalituhan. Nasangkot sila sa malawak na hanay ng mga kriminal na aktibidad, mula sa human trafficking at pagbebenta ng mga organo hanggang sa iligal na demolisyon at pag-agaw sa mga tahanan ng mga residente. Ang gang na ito ay laganap, ang kanilang impluwensya ay lubhang nakakapinsala, na nagdulot ng malubhang problema para sa mga lokal. Ang Brookhaven Police Department ay gumawa ng ilang mga pagtatangka na ibagsak ang gang na ito, ngunit ang bawat pagsisikap ay nabigo.
Sa kalagitnaan, masyadong malalim ang pinagmulan hanggang sa lugar, at mayroon silang malakas na koneksyon. Ang web ng mga relasyon ay hindi kapani-paniwalang komplikado. Sa mga mapagkukunan lamang ng Brookhaven Police Headquarter, halos imposibleng harapin ang mga ito. Ang General Ferren Division, ang intelligence branch ng Draconian Military na nakabase sa Wisteria Residence, ay nangangalap ng ebidensya sa gang na ito sa nakalipas na ilang taon. Si General Ferren ang pinakamalakas na eksperto ng elite na espesyal na puwersa ni Draconia. Inutusan na nila siya na magtungo sa Howlstead. Nangangahulugan ito na ang mga awtoridad ay nakakalap ng sapat na ebidensya upang kumilos. Sa pagkakataong ito, determinado silang alisin ang kriminal na grupong ito na kumikilos sa paligid ng Howlstead. Ang mga puwersang kriminal na ito ay mahirap harapin dahil mayroon silang mga lihim na alyansa sa maraming mga departamento. Bago sila magsagawa ng masusing pagsisiyasat, madalas silang makakuha ng hangin ng impormasyon ng mas mabilis kaysa sa mga awtoridad, na ginagawang lubhang mahirap ang pagpapatupad. Maraming mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at kanilang mga pamilya ang naging target ng mga organisasyong kriminal na ito. Gumawa ang gobyerno ng desisyon na lansagin ang gang na ito 6 na buwan na ang nakakaraan. Nagpadala ang Wisteria Residence ng maraming mga undercover na ahente upang makalusot sa gang at mang-alap ng katalinuhan. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang aming North Lorne Residence at Wisteria Residence ay nagtutulungan upang mahawakan ang sitwasyong ito. Ang muling pagtatalaga ni General Ferren sa Brookhaven ay nangangahulugan na tayo ay nasa huling yugto na ng pagpuksa sa black market syndicate na ito. Hindi na tinuloy ni Marshall ang topic. Ayaw niyang alalahanin ang sarili niya rito. Kung tutuusin, ang pag-usbong ng mga ganitong sindikatong kriminal ay kadalasang kaakibat ng proteksyon mula sa mga nasa matataas na posisyon. Ang pag-aalis sa kanila ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng ilang idealistikong bayani. Nangangailangan ito ng koordinadong pagsisikap ng maraming departamento at ang patuloy na pagsupil sa mga puwersang ito para sa anumang makabuluhang epekto. Ibinaba ni Marshall ang bintana, nalalanghap ang sariwang halimuyak ng mga libro at bulaklak na nagmumula sa malapit. Campus. Ito ay isang biglaang, nakaaaliw na kaganhawahan. Ang mga talulot ng cherry blossom ay namumulaklak sa kahabaan ng landas ng bulaklak, ang halimuyak ng tagsibol ay namumulaklak sa bawat direksyon. Kahit na ang panahon ng pamumulaklak ay maikli, ang mga bulaklak ay namumulaklak ng matindi, na ginagawang mahalaga ang bawat sandali. Sa panandaliang sandaling iyon, napuno ng hangin ang sigla at romansa ni April. Sa pamamagitan ng banayad na ulan ng bumabagsak na mga talulot, sina Brenda at Joanna ay naglalakad ng magkahawak kamay. Sumunod sina Marissa at Marge sa likuran, pinapanood ang kanilang mga anak na babae na masayang tumatawa. Sa hindi kalayuan, ramdam ni Marshall ang kaligayahang nagmula sa dalawang mag-ina. Sa isang maikling sandali, naisip ni Marshall na siya ay naglalakad kasama nila, na tumuntong sa isang panaginip mula sa isang mahabang nakaraan ng pagkabata. Ang mga nakalimutang panaginip na ito, kapag naaalala, nag-iiwan lamang ng mga ngiti na may halong luha. Ang mga luhang iyon ay hindi mula sa saya o nostalgia. Ito ay isang malungkot na pagkabata. Naunawaan ni Marshall ang sakit na dinanas nina Joanna at Brenda. Sa kabutihang palad, sa gilid ng mundong ito, tila may kapalaran na naglalaro. Pagkatapos na paglabanan ang mga kapritsyo ng tadhana ng paulit-ulit, sila ay naging mapagmataas, magagandang babae. Pag-ibig sa kaliwa, pagmamahal sa kanan. Sa paglalakbay ng buhay, ang mga buto ay inihasek, at ang mga bulaklak ay namumulaklak sa bawat pagliko. Kahit na sa harap ng pagdurusa, maaari nilang palamutihan ang kanilang mahabang paglalakbay ng halimuyak ng mga bulaklak. At ang mga naglalakad sa likuran, na nagsisipilyo sa mga bulaklak at mga dahon, ay makikita ang kanilang mga sarili na nakatapak sa mga tinik ngunit hindi nakakaramdam ng sakit. Hanggat ang init ay nananatili at ang mga luha ay maaaring panasan, walang kalungkutan. Sa pagpupursige at katatagan, isang magandang kinabukasan ang naghihintay.
Nakita ni Elliot ang direksyon ng tingin ni Marshall, nauunawaan na siya ay nagkakaroon ng sandali, at matino niyang pinabagal ang sasakyan. Ramdam niya ang saya na naramdaman ni Marshall sa sandaling iyon. Pinaliguan ng araw ng hapon ang mukha ni Marshall, na naglabas ng pinakabihirang, pinakamagiliw na ngiti. Walang lamig, walang banta, isang malambot na pananabik. Bumagal ang paghinto ng sasakyan, ngunit nanatiling walang kamalay-malay si Marshall. Hanggang sa nakita niya ang mga figure ni na Joanna at Brenda na naglalaho sa di kalayuan, napapaligiran ng makulay na cherry blossoms, ay dahan-dahan siyang tumalikod, isang mainit na ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi. Minsan, napakaganda ng mundong ito. Hindi inistorbo ni Elliot ang pag-iisip ni Marshall, maingat siyang bumibilis habang papaalis sila sa campus, patungo sa Wolfsbane Summit Military Training Base. Tumutubo ang damo, umaawit ang mga ibon, at namumukadkad ang mga bulaklak sa bundok. Nakatingin sa labas ng bintana sa magandang tanawin sa Tagsibol, nadama ni Marshall ang kapayapaan. Biglang may jeep na dumaan sa kanila. Nanginginig ang kamay ni Elliot sa gulat. Masyadong agresibo ang driver na iyon. Pagtingala, nakita ni Elliot ang isang Hummer na mabilis na dumaan. Umiling siya. Si Catherine na naman. Ano ang pinagkakaabalahan niya sa pagkakataong ito? Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang Hummer ng walang karera. Makalipas ang isang oras, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang orange na liwanag ng papalubog na araw na nakatagilid sa tahimik at tiwangwang na lugar ng pagsasanay. Sa mga burol ng base, ang ilang mga sundalo, na mahilig sa musika, ay tumutugtog ng kanilang mga gitara at umaawit ng mga awit ng pananabik sa malalayong lugar. Mula sa malayo, nakita ni Marshall ang isang kapansin-pansing figure na nakatayo sa pasukan ng base, nakatingin sa likod. Tumalon si Catherine sa harap ng kanilang sasakyan. Pinara ni Elliot ang preno. Catherine, anong ginagawa mo? Hindi siya pinansin ni Catherine at dumiretso sa gilid ng pinto ng sasakyan ni Marshall. Marshall, may oras ka para sa akin sa hapunan ngayong gabi, tama? Ayokong dalhin mo ako sa ibang lugar, dito lang sa restaurant ng Wolfsbane Summit. Napatingin si Marshall sa nangingibabaw na kilos ni Catherine. Binuksan niya ang pinto at inilibot siya, dumiretso sa base. Marshall, bakit ang yabang mo? Tinadya ka ni Catherine ang paa niya. Elliot chuckled wickedly, Catherine, don't you have something better to do? Mr. Ortega do time to have dinner with you. Every time he eat here, it's Freya and Talia treat. Natigilan si Catherine. Then, gagamutin ko siya. Marshall. Mabilis namang sumunod si Catherine. Marshall, hintayin mo ako. Pagsapit ng alas 5:30 ng hapon, dumating na ang oras ng hapunan sa Wolfsbane Summit Military Base. Si Marshall, kasama sina Freya, Talia, at Ernest, ay kumuha ng kani-kanilang pagkain at umupo. Umupo din si Catherine sa tapat niya. Biglang naging tense ang atmosphere. Mayroon. Dumampot si Freya ng 4 na piraso ng honey garlic pork at inilagay sa bowl ni Marshall. Siya urged. Kumain ka pa. Kakailanganin mo ang lakas para pamunuan ang mga sundalo sa pagsasanay. Nakita ni Talia si Freya na nagdaragdag ng baboy sa bowl ni Marshall at sinulyapan ito. Babala ni Freya, Talia, huwag mo nang isipin iyon. Inilibot ni Talia ang mata kay Freya at dinagdagan pa ng baboy ang mangkok ni Marshall. Si Catherine, na nakasaksi sa eksena, ay bumangon at kumuha ng isang mangkok ng honey garlic pork. Ilang sandali pa, bumalik siya at itinapon ang buong mangkok sa ulam ni Marshall. Kumain ka na. Kapag busog ka na, magkakaroon ka ng lakas para sanayin ang mga sundalo. Hindi makapaniwalang nakatingin sina Ernest at Mark, halos maawang ang kanilang mga bibig. Sinabi ni Mark, Guro, gusto ko rin. Kinagat ni Ernest ang kanyang mga labi at sinabing, umalis ka na. Kabanata 615 Draven Group. Halos hindi pa sumisikat ang araw noong umaga ng 7:50 AM, na binanggit ang malambot na liwanag sa ibabaw ng Wolfsbane Summit Base, kung saan tumahimik at tahimik ang lugar ng pagsasanay sa mga laro sa digmaan.
Ang koponan ng Werewolf Special Forces ay nagtipon, nakatayo sa perpektong porma sayon, ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong solemnidad at paggalang. Ngayon, isasagawa na nila ang isang sagradong misyon, ay courting ang isa sa kanilang sariling tahanan sa huling pagkakataon. 60 sa pinakamaraming elite na sundalo ng unit, lahat ay hinubere ng kanilang mga ranggo at nakasuot lamang ng simpleng kagamitan sa pagsasanay gaya ng utos ng kanilang commander. Marshal, tumayo sa pagkakaisa. Ang pagiging simple ng kanilang hitsura ay sinadya. Ito ay isang hakbang upang matiyak na ang kanilang presensya ay hindi napapansin ng mga mamamayan ng Howlstead. Ang operasyon ay itinakda ng may tumpak na pagpaplano. Ang espesyal na puwersa ay dapat na maglakbay ng maaga, maingat na naghihintay sa labas ng Howlstead hanggang sa tamang oras. Hindi sila papasok hanggat hindi naihimlay ang nahulog na kawal, kaya't iniiwasan ang anumang pagkagambala sa mapayapang pamumuhay ng mga taong bayan. Sa eksaktong 8 a.m., nagsimulang umikot ang mga helicopter blades habang ang 60 sundalo ay sumakay sa kanilang sasakyang panghimpapawid, patungo sa itinalagang landing zone malapit sa Howlstead. Samantala, si Gavin at ang kanyang 30 sundalo, na abala sa paghahanda para sa paparating na International Military Martial Tournament, ay aalis makalipas ang 1 oras, sa ganap na 9 a.m., kasunod ng maingat na pag-schedule ni Marshal. Ang timing na ito ay maiiwasan ang magkakapatong ng mga paggalaw, na magbibigay daan sa mga lokal na residente na magpatuloy sa kanilang araw ng hindi naaabala ng hindi nagtataas ng hindi kinakailangang alerto. Makalipas ang 1 oras at kalahati, dumaong sina Marshal, Freya, Thalia, Silas, Ernest, at ang iba pang piling Werewolf Special Forces sa labas lamang ng Howlstead. Itinakda na ng advance team ang lugar, tinitiyak na handa na ang lahat para sa pagdating ng mga sundalo. Sinimulan ng grupo ang kanilang tahimik na marcha patungo sa Howlstead, nang maabyutan sila ni Gavin, Morris, at Bill, na dumating sa tamang oras. Sina Ernest at Mark, dala ang abo ng namatay na sundalong si Santiago, ay gumalaw ng may pagpipitagan patungo sa tahanan ng pamilya, kung saan naghihintay ang nagdadalamati. Nang malapit na sila sa pasukan sa nayon, isang biglang hiyaw ang bumasag sa katahimikan. Isang BMW SUV ang dumaan bago bumangga sa puno sa gilid ng kalsada. Tumalbog ang sasakyan at nasagasaan ang isang matandang lalaki, na payapang naglalakad sa malapit. Una nang sinubukan ng sasakyan na IB ang pinangyarihan, ngunit naputol ang pagtakas nito ng may ilang lalaki mula sa mga kampana na hamarang upang harangin ang daraanan nito. Isang babaeng nasa 30s, unimmaculately dressed in the signet Lotus, stepped our vehicle, followed by your big bodyguards. Inalis niya ang kanyang salaming pang-araw, tumingin sa matandang lalaki na nakahandusay sa lupa, at sinipa siya ng walang pagdadalawang isip. Matanda, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ngumisi siya. Kilala mo ba kung sino ako? Kapatid ko si Draven. Trying to scam me ha? Are you out of your mind? Isang lalaking nasa 40s na tumulong sa matanda, ang humakbang. Ano bang problema mo, senyorito? Naglalakad lang ang tatay ko nang mabangga mo siya. Kailan ka pa niya sinubukang lokohin? Walang paabi, sinampal siya ng babae sa mukha. Sino ang tinatawag mong babae? Ganon na ba ako katanda? She hissed. Ang lalaki, natulala sa biglaang sampal, ay nauutol na lamang sa hindi makapaniwala. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ngumisi ang babae, naningkit ang mga mata. Ano ka ba? Sinaktan kita, ano? Nasagasaan ko itong matandang ito, ako ang magbabayad ng mga bayarin niya sa pagpapagamot. Stop whining. Kahapon natamaan ako ng aso, at 2,000 lang ang babayaran ko. Ngayon, bibigyan kita ng 1,000. Ituturing ko na lang ang sarili kong malas. Napayuko ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi napigilan ang kanyang galit. You're out of your mind. May nataman ka, ayaw humingi ng tawad, tapos nilalay mo. Tumawa ng malupit ang babae. Paumanhin. Ako ang gumagawa ng mga patakaran dito. Frank, bigyan mo sila ng pera at umalis na tayo.
Ang isa sa kanyang mga bodyguard ay nag-abot sa kanya ng $1,000, na bigla niyang inihagi sa mukha ng matanda. Narito ang 1,000 para sa iyong mga medikal na bayarin. Pakiramdam ko ay madumi ako sa paligid mo. Nanginginig sa sakit at hindi makapaniwala ang matandang lalaki. How can you be so unreasonable? I don't want your money. Ayaw mo. Panunuya niya. Sa tingin mo isa kang marangal na Ginoo, ha? Tinatanggihan ang alok ko. Pagkatapos ay sinipa niya ang nasugatang binti ng matanda. Napasigaw ang matanda sa matinding paghihirap, ang kanyang katawan ay marahas na nanginginig. Walang pakialam, tumalikod ang babae para umalis, pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit si Catherine, na nasaksihan mismo ang kalupitan, ay hindi makatayo. Tumigil ka nga dyan. Tawag niya. Paumanhin. Ngayon na. Natigilan ang babae, pinalaki si Catherine sa isang mapagmataas na tingin. Kilala mo ba kung sino ako? Kapatid ko si Draven, ang president ng Draven Group. Gusto mo akong hamanin? Gusto mong mamatay? Banta niya, tumutulo ang pananakot sa boses niya. Draven Group. What's so great about it? Dahil lang sa kapatid ka ni Draven ay hindi ibig sabihin na kaya mong tretuhin ang mga tao ng ganito, sagot ni Catherine, puno ng pandidiri ang boses. Nang makitang hinahabol siya ng dalawa sa mga gwardya ng ginang, iginuhit ni Catherine ang isang maikling talam at mabilis na nilasla sa palso ang pinakamalapit na bodyguard. Siya ay mabilis, sanay, at walang awa ang mga katangian na malinaw na tumatakbo sa dugo ng apo ni Lord Wisteria. Bumagsak ang kamay ng bodyguard sa lupa na may nakakasakit na kalabog. Ang babae, na halatang nagulat sa bilis at katumpakan ng pag-atake ni Catherine, ay napaatras ng isang hakbang, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Napasigaw sa sakit ang sugatang bodyguard, gumulong-gulong sa lupa, habang ang matanda ay nanginginig pa. Higit pa. Itinaas ni Catherine ang dagwang blade at itinutok ito ng diretsyo sa babae. Magbayad ka ng 200,000 para sa mga medikal na bayarin ng matanda, o tatapusin kita dito. Ang babae, na kinakabahang sumulyap sa grupo ng mga matitipunong sundalo na nakatago sa likod ni Catherine, ay nagsimulang magpanik. Ang babaeng ito kaya ay nakatali sa isang makapangyarihang pamilya. Dahil ayaw makipagsapalaran, mabilis na inabot ng babae ang isang bank card sa anak ng matanda. Ito ang 250,000. Gamitin mo sa panggagamot niya. Ibigay mo sa kanya ang password. Malamig na tanong ni Catherine. Isinulat ng babae ang password sa isang scrap ng papel at iniabot ito sa kanya, nanginginig. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nanginginig pa sa paghaharap, ay kinuha ang card. Kunin mo, at dalhin mo ang iyong ama sa doktor, mahigpit na utos ni Catherine. Ngayon mawala ka na. Dagdag pa niya, na dismissive na itinuro ang babae. Walang tipid na sulyap sa kanyang inutil na bodyguard, ang babae ay nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan, ang mga gulong ay tumitili habang siya ay mabilis na paalis. Nang mawala ang sasakyan sa kalsada, nang gigigil ang kanyang mga ngipin at bumulong sa sarili, kapag bumalik ako sa Draven Group at sabihin kay Draven, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Elliot ang buong eksena, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngisi. Nagbago na talaga siya. Kailan pa siya naging matapang, handang manindigan para sa iba ng walang pag-aalinlangan. Medyo ang pagbabago. Pinunasan ni Catherine ang dugo sa kanyang maikling talam sa damit ng bodyguard at bumaling kay Marshall. Paano ko nahawakan iyon? Tanong niya na may kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Mayroon akong intel mula sa mga mapagkukunan ng aking kapatid. Ang Draven Group ang pinakamalaking kriminal na sindikato sa paligid. Pinaplano na ng mga awtoridad sa Draconia na pabagsakin sila. Gusto ko lang magpadala doon ng kaunting babala ngayon. Tumango si Marshall bilang pagsang-ayon. Magandang trabaho. Ituloy mo yan. Isang pambihirang, maningning na ngiti ang kumalat sa mukha ni Catherine, isang ngiti na hindi nakita sa loob ng 20 taon. Ilang minuto pa ang paglalakad ng grupo hanggang sa makarating sila sa bahay ng pamilya ni Santiago. Habang papalapit sila, nakita nila ang bahay na napapaligiran ng mga tao, 3 patong ang lalim at ilang matitigas na lalaki na nagbabantay.
May mga bulldozer at dump truck pa na nakaparada sa labas. Ano ang nangyayari dito? Mabilis na kumilos si Marshall, na nagtutulak sa karamihan. Bahay ba ito ni Crispin Howell? Tanong niya, mahina ang boses. Ngunit matatag. Kinakabahang bamulong ang isang lalaki, oo, bahay ito ni Crispin. Bakit nandito lahat? Anong nangyayari? Tanong ni Marshall na nakakunot ang noo sa pag-aalala. Sumagot ang lalaki, nanginginig ang boses, sinisikap ng Draven Group na sakupin ang lupaing ito. 20,000 lang ang inalok nila sa mga Howell, pero ngayon ay binabalak nilang gibain ang bahay. Tumangging magbenta ang pamilya ni Crispin. At ngayon ay sinisira na nila